May gabi na usab kanato tanan mga kaigsunan. Welcome sa ato mapadayonon nga pagsangkap. Salamat sa Ginoo sa inyong makanunayon nga pagtambong nining atong meeting, ginatawag nato Powerhouse meeting. Salamat sa Ginoo sa iyang grasya nga nagapadayon sa paglig-on kanato nga hangtod karon ang kasibot og kadasig naa kanato. Salamat sa inyong mga kasing-kasing nga andam og kanunay gyud nagtinguha niining ato ang tigom. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Karong gabi padayon ta sa ato ang series of study about the keys to double acceleration. Karong gabi naata sa ikasiyam nga bahin niini. So I'll be talking about leadership development. If there is one thing that we need to receive tonight, we need to learn to value leadership development. Hallelujah. Because our understanding is that we are called not only to believe in God, but we are called to lead others to Christ. Let us pray. Most gracious and loving Heavenly Father, thank you, Lord God, for this wonderful time together, Lord. Salamat kay karong gabi padayon kang mamuhat sa among mga kinabuhi, magapanalangin sa matag usa, magapuno sa matag usa Ginoo sa imong gahom, sa kaalam sa imong pulong. Tagay kami espirituhanong panabot Ginoo aron madawatan namo ang imong ipadayag kanamo karong gabi. Og salamat nga ang gahom sa imong Espiritu Santo mamuhat aron hinagbuon ang tanan namong panginahanglan. So tonight, dear God, we ask your precious blood to cover us, dear Lord, as we enjoy listening to your word. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. So, karong gabi, we'll be talking about leadership development. Ang ato scripture, makita nato sa Proverbs chapter 14, verse 4. Ingon dinhi, without oxen, a stable stays clean, but you need a strong ox for a large harvest. Dinhi makita na to ang duha ka nagsugat nga ideya ba. Una is the idea about keeping our church clean, and number two is about keeping our church full. So, ingon ang scripture, without oxen, the stable, nga pwede na to tawagan og church sa atong pinulungan, kung ano man siya, kanang budiga or kamalig. Ano bitaw? Nga mo'y butanganan sa atong ani, manang stable or barn, another name niya na. So, ingon ang Bible, without oxen, our barn will be clean. But we need a strong ox to bring large harvest. So, duha ka idea din Ato bang tinguhaon nga ang simbahan hinlo o ang simbahan mapuno? Walang idea ba? Kung gusto nato nga hinlo ang stable o ang barn, we need not to put any oxen in it. Amen? Di na to butangan og baka. Kung gusto na to nga atong budiga, hinlo permi. Pero kung gusto na to nga mapuno ang atong budiga, kinanglan magbutang tagdaghang baka. Ano bitaw? So, clean stable or barn are nice looking. But if we think it deeper, labi na ani nga bersikulo, kung nato ni susyon pag-ayo sa lawom nga paagi, the purpose of a barn or a stable is not to be clean, but to be filled with harvest. Amen?
Ang tuyo sa budiga, dili para hinlo siya. Kundili, ang katuyuan nga nung budiga para mapuno sa ani. No? Amen? Kaya, sabi ng Bible, you need a strong ox for a stable to be filled with large harvest. Amen? Nakuha na to? So, ang idea ni ba nga, kung gusto na ito nga itong simbahan, limpyo, di na ito butangan og tao. Ano bitaw? Kay kung naay tao, ay medyo mahugaw gina siya, mahugaw gyud kay siyempre ang tao, hugaw man ang tao. No? Whether we like it or not, naaman tayo atong kakulangon, na tayo atong kapakyasan, muna nga, damon mo daghan ang tao, damon mo daghan ang hugaw. Ana, unya kung di ta gusto nga mahugawan, ang simbahan o gingharian sa Ginoo, di na to butangan og tao. Pero kung gusto na to nga mapuno ang gingharian sa Ginoo og tao, kinahanglan sudlan na tong tao, daghang tao. No, mo nang idea. Mo na nga lami man tanawon nga kung ang atong budiga hinlo, pero kung itong atong lantaon pag-ayo, labi na pinasikat na ng bersikulo atong makita ba ngang tumong giday ngano maghimo tag budiga para mapuno siya og ani. Amen. Amen. Mao na nga ingon ng Bible, you need a strong ox for the stable to be filled with large harvest. Ako nang ginabalik-balik para makuha na itong idea nga ang ox day dinhi nga gisgutan is the source of hardship for a life of a farmer. Kung imo tanawon pag-ayo, ang kinabuhi sa mag-uuma, unya naa siya baka, ay, medyo naagyoy, trabahuso gyud kayo ba? Trabaho gyud kayo, ang bahin sa kinabuhi, sa usa ka mag-uuma, nga naay baka, tungkol kayong baka, kinahanglan man ni sila i-fed daily. Pakauno na sila kadadlaw. Unya, needs to be sheltered from the wet and the cold in the night in order to stay healthy. Kaya baka di man pwede na nga iimurang butang diya bisan asa pasagdan lang nimo diya. Maulanan, mainitan sila na posible magdaot siya. And also, it had to be fenced around in order not to wander and get into trouble. Kay ang baka mo pagbuhian nimo, musangko na dito sa kasilingan, asa si mabot, problema na siya. Muna nga, pag naay baka, ang usa ka mag-uuma, medyo trabahoso na siya. Kaya lang, on the other hand, ang baka, kung sa ato pa na karumura na siya traktor, nga mutabang sa farmer, para modaro, mo prepare sa yuta, para matamnan kini, unya, mao po na siya ang traktor nga mo ay magguyod sa abot, sa ani, para dalon ngadto sa barn o sa stable o sa budiga. Muna nga, tinuod, hugaw kung nakay buhi nga baka, pero sa iyaha, makakuha po og tabang para ang usa ka mag-uuma mulampos sa iyahang pag-uma. Kaya ang usa ka kusog sa baka, ingon sa Biblia, ang kusog sa baka magdala og daghang ani. Mo na ingon sa Bible. So, in order to be easier and more harvest to come, a farmer needs more oxen. Para hayahay ang kinabuhi sa mag-uuma, unya dako ang mutrabaho sa iyang ani, kinahanglan siya og daghang oxen, daghang mga baka. Muna nga, kung walay oxen, kung wala tay baka, walay hugaw, no? Walay hugaw nila nga mahatag. Pero tabala mo kung sa resulta, wala po tay siguradong harvest nga makuha. Kung wala tay baka, so walay hugaw nga mahatag sa baka sa ato ang barn,
sa tuwang stable, pero wala po tayo ani nga mada. Kay ngunang Bible, pinagi sa kusog sa usa ka baka, magdala kinig dakong ani. So, when the farmer has no oxen, the stable or the barn is clean and his life is easy. But he cannot make a living. Muna siyang ideya. Muna bag sa ato, kung ang simbahan walay tao, walay kalat. Unya kung walay kalat, hayay kinabuhi, wala makahinluan. So limpyo. Ano bitaw? Pero kung gusto nato nga naatay ani, kinahanglan gyud naatay makatabang nato. Yan, this time mo ni siya ang baka. So unsa may simbolo sa gisgutan nga baka dinhi sa Biblia? Unsa may simbolo anak? Makita nato sa 1 Corinthians chapter 9 verse 9. Ingon dinhi, for the law of Moses says, you must not muzzle an ox to keep it from eating as it trades out the grain. Ingon ni Paul, was God thinking only about oxen when He said this? Verse 10, was not God actually speaking to us? Yes, it was written for us, so that the one who plows and the one who threshes the grain might both expect the share of the harvest. So, unsay gipakita ni Paul dinhi, ni Apostle Paul, unsay gipakita kanato in this part of the scripture. He was using the ox as a symbol of a servant of God. So kining ox dinhi gisimbolo ni Apostle Paul kanato ba nga mga alagad sa Ginoo. In which we are the kind of people whom God is calling to lead the lost to the saving grace of the Lord. Kita ang mga tao nga gipili sa Ginoo, gitawag sa Ginoo para modala sa mga katawhan ngadto sa kaluwasan pinaagi sa grasya sa atong Ginoo. Ana, unya mo ni ang gitawag ni Apostol Paul og ox. Muna siya nga, ayaw busali ang baka kung siya mukaon man sa dihang nagadaro siya. No? Unya ni nga tanan si Paul nga, ang sa dihang gisulti ni sa Ginoo, ang yabing gihunahuna ang baka ra. Kita nga mga tao ang gihunahuna niya. So sama sa baka, kita mga tao dili ta busalan, labi nang nagatrabaho ta. Kay ingon pa niya dinhi, siya nga nagadaro og nagagiok, no? He who plows and the one who threshes the grain might both expect the share of the harvest. So, dinhi nagisgot si Apostol Paul nga kita nga mga nagtrabaho para sa kahimayaan sa Ginoo, naagyud tay madawatan nga harvest. No? Bunga sa atong mga pagpaningkamot. Ana bitaw? Na unsa may buti pasabot ni Apostol Paul sa nagisgot siya dinhi. This is telling us that if we have more oxen, if we have more leaders in our stable, in our church, then more harvest will come. I will say it again. Ako balik ko ni siya kay importante nga idea. So ang Proverbs 14 verse 4 nagisgot siya about ox. The strength of an ox is what we need to have more harvest. Unya ang ox gisgutan ni Apostle Paul are the people of God, like you and me. No? Nga kung ang atong church, kita as a church, kung daghan tag mga ox, kung daghan tag mga leaders, no? Daghan ang pwede magdala og dakong ani. Nakuha na to? Hallelujah. Tinuod, hago lang yun kayo. No? Ang pag-atiman sa mga ox. Kaya imo man ang pagkaunon kanadlaw. Imo man ang atimanon. No? Diri sa tuwa, sa spiritual matters nato as a church, no? Nganang ato silang ginatudluan, ato silang gina-disciple, no? Mga tao ato silang ginamanso, ato silang ginaatiman, ginamuma, ginatabangan.
no? Kay nagtuo kita nga gitawag ta sa Ginoo di lang para motuo sa iya ha, kundi para mangulo. Oh, nya sa mata sa ox, sa mata aning baka nga kung daghan ta magdala ta og dakong ani. No? Ana siya. That's why I repeat, if there is one thing that we need to receive tonight, we need to value leadership development. Kaya din sa vision, makita na to ba nga kinahanglan gyud ay sa vision para mo abante gyud kinahanglan daghan tag mga leaders. Oh, unya aron makakuha ta og daghang leaders, kinahanglan ta og training. No? Mo na siya. Inana pod ang ox nga gihulagway diri ni Apostle Paul, no? Ang tao kita sama ta sa ox, no? Para kusgan at timanon siya, pakaunon siya. Oh, kay pinagi sa iyang kusog, magdala siya daghang harvest. Amen? That's why this is one thing that we need to realize as children of God. No? As disciples of the Lord Jesus Christ, we need to value leadership development. Muna nga, diri sa ato, sa church, gina-emphasize na ito ang kaimportante sa training. Atong ginasugyot sa mga primary, sa ubang mga pastors, na kinigyod ang tutukan. No? Dili igo nga, walihan lang nato ang mga kaigsunan, matag Domingo, dili igo. No? Kay, kung ato lang silang walihan Domingo, tinod, madasig man na sila. No? Madasig man gina sila kay ato man ginagamit ang pulong sa Ginoo sa pagdasig sa ila, sa diyang magwalita. Madasig na sila. Pero kung kadasig man lang good, dasig sila, pero kung dili sila train, dili sila kabalon sa ilang buhaton. Mula nga, ang usa ka disipulo ni Kristo, dili lang igo kadasig lang ang iyang gikinahanglan, kundi kaalam usab, katakos usab, sa angay niyang buhaton, nga makuha niya sa dihang siya na ay proper nga training. Mao na nga, sa atong panahon karon, one of the bad cultures that was developed in many churches today is not developing leaders. Mao ni ang usa sa dakong problema sa daghang kasimbahanan karon. Walay na develop nga mga pangulo. Most churches only produce good followers but not strong leaders. Daghang simbahan karon, yes, butan man ang mga membro. Matinud-anon man, faithful man ang mga membro. Kanabang tarong man ang mga membro. Pero, dili siya strong nga leader. Muna nga, dagang mga churches karon, there is a big shortage of new breed of leaders. Niya mo ni ang usa sa dakong problema sa dagang simbahan. Karon mo na nga, pag ang leader gani wala na, medyo magkalandrakas na ang dagan sa simbahan. Ngano? Tungod kay walay na raise up nga bagong mga pangulo nga makatabang o salo man sa buluhaton para padayon kini mapaabanti. Kaya it really takes intentional leadership to grow a ministry or to expand the kingdom of God. Kinahanglan gyud nato ang intentional nga leadership nga nakakita sa kaimportante sa pag-train sa mga disipulo sa Ginoo. Aron mahimo siyang dili lang ordinaryo nga follower, kundi mahimo siyang strong leaders. Amen. Kaya sabi ni Bill Hybel, ingon siya, everything rises and falls in leadership. It means that if the leadership is intentional, then the followers are also intentional. But if the leadership is weak, the followers are also weak. Muna nga, sa atong panahon karon, there is a leadership crisis in many churches. There is
so much leadership vacuum all around us. Muna siya ang dakong problema. Ngano? Nganong nahimo ning dako nga problema sa daghang mga kasimbahanan? Walay bag-ong na-raise up ng mga leaders. Because many members, many Christians going to these churches are running away from anything that has to do with leadership. Basta gisgutan na gani leadership, mag-lead ana, daghan sa mga Kristohanon karon mutalikod, mupadaplin, kay dili sila gusto mag-lead. Daghan din sila rason, wala magud ko'y grado, kanang di magkukay kay malumanulti, wala magud ko'y kanang di magud ko kabalo mag-impluensya, kanang, mangita sa daghang rason, kay kasagaran sa mga membro karon, yes, matinud-anon sila nga naa sa mga kasimbahanan, pero dili sila strong nga leader. Muna, pag-agisgutan na nga leadership, kining nga mga Kristiyano, magpadaplin lang sila. Because their only wish is to come to church just to receive, but never wanted to lead. Kasagaran sa mga Kristiyan, gusto lang nila moadto lang simbahan, mudawat lang og wali, mudawat lang og ministry, gina-minister lang pirmi, ginampuan, ana bitaw, more na ang ilang tinguha kanunay kada Domingo. Unya, wala gud sila pangandoy nga mangulo sa ubang mga tao. They are just master of pointing their fingers for someone to lead, but never themselves. Kining mga tao nga followers lang sila, ang ilang master, sila panudlo sa uban, siya kay may na siya mag-lead. Siya kay may na manulti. Siya kay talented na. Ang ilang master ani mga tawhana nga followers lang sila, master lang sila magtudlo sa uban. Pero dili gyud sila muhimo ini sa ilang kagalingon. They just suggest someone else name to make a difference for the kingdom of God, but never involve themselves. Ana siya ang sad nga realidad sa daghan kaayong mga ministry karon. That's why one of the greatest challenges that we leaders are facing today is the challenge to form leaders out of the people whom God has connected to us. Muna nga, sa tuwang panahon karon, PCCians, mga pastors nato, mga network nato, ang dako kay nga challenge karon sa atuwa, nga naaani nga pananaon, kanang unsaon na to paghulma ang mga tao nga mahimo silang pangulo, kining mga tao nga gi-connect sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung ikaw pastors nga na karon, ang dako kay nga challenge sa imuha, unsaon nimo paghulma kanang mga miyembro nga nasulod sa simbahan nga mahimo silang mangulo. Kung ikaw primary leaders, unsaon nimo nga kanang imong team of 12 mangulo sila. Mao nang dako kay nga hagit. Kay you know what? Dili pwede nga muligid ang mga katuigan unya nga atong team of 12 mao lang gihapon. Wala sila lead, wala sila gina-lead. Kung naaman, usa, duha, tulo ka buok, unya, 12 na katuig. Ano bitaw? Dili ta mo sugot nga magpabilin ta ngayon, ana. Gusto na to nga gamiton ta ni God, nga doon na tayo ma-raise up nga mga strong leaders, nga ginaubanan sa gahom sa Ginoo, nga able makadala ni atong mga nangawala diha sa kaluwasan sa ngalan sa atong Ginoo Kristo. That's why I thank the Lord that by His grace, we leaders step up to the challenge because we receive this revelation that there is a leader inside of us. Munang usa sa dakong butang nga akong gikalipayan yun. Sa ato mga kaigsuunan. Tungod kay we step up to the challenge. Giatubang na to ang hagit to form our people. We help each other to form our people, to train them to become leaders one day. Ano ito? Daghan sa atoa, we are product of the sacrifices that some other people have done
para matabangan nga masangkapan ka. O karon nga nahimo na kang Pangulo, it's your turn to help others as well. Para mahimo po silang bagong Pangulo. And that's what I thank so much to God. Because we PCCians and all our network pastors who had been in the vision, we step up to the calling of God. We step up to the challenge. No? So, bang churches, grabe ni nga hagit, unsaon mag-raise up og leaders. Pero sa tuwa, murag nahimo na lang ordinaryo nga dagan sa atuang kinabuhi. Nga atong ginahimong tumong nga kinahanglan doon na tay bag-ong mga leaders nga ma-raise up. Because we believe that there is a leader inside of us. There is a leader in every believer. Inside of every believer. Every disciple need to receive this revelation that there is a leader deep inside of you. Amen? There is a leader deep inside of you. Genesis 1:26. Kung sa inyo sa Bible, then God said, let us make human beings in our image to be like us. Ingon si God, let us make human beings in our image to be like us. Next sentence, they will reign over the fish of the sea, the birds in the sky, the livestock, etc., etc. I want you to notice the word, they will reign over. So, ingon ang Ginoo, then God said, let us make human beings in our image to be like us. They will reign over. Now, sa NLT man itong gibasa. Pero sa NIV, ang word gigamit dito, rule over. Rule over. NLT, reign over. Sa New King James, ang gigamit, have dominion. Now, what are these words are talking about? Unsay gisgutan ng mga words, reign over, rule over, have dominion. Paminaw pa kayo. Buti pasabot niini that since the very beginning of time, before you and I came into being, it was in the very heart of God that you and me are destined to lead. Amen. Ikaw nga naminaw karon, nga nag-desire pa ka mag-lead. I want you to receive this idea. I want you to receive this revelation. Nga sukad pa sa sinugdanan, sawa pa ka mataw ani nga kalibutan. Naanadaan sa kasing-kasing sa Ginoo. Nga ikaw ug ako gidestino gyud sa Dios nga mangulo. Hallelujah. That's why someone said, trapped within every follower is a hidden leader. Sulod ilalom sa usa ka magtotoo, dunay natago nga pagkapangulo. Anang pagkaingon. So our Creator created all human beings with the capacity and a natural ability to lead. Muna ka nang ginaingon sa uban nga, dili ko pwede mag-lead. Dili na siya tinuod. Kaysa diyang gihimo ta sa Ginoo, we are destined to reign over, to rule over, and to have dominion. That is leadership. Amen? Hallelujah. So, when God said, they will reign over, rule over, have dominion, this means that in the very heart of God is the vision of your position. What is your position? Leader. Muna imong posisyon. Leader ka. Hallelujah. Hallelujah. Ingna ko di mo katapa diha. Ingna nga leader day ka. Ingna siya. Sa pikas na po, ingna siya. Leader ka. Amen. Amen. There is a leader inside of you. Paminaw pag-ayo. If there is one thing that God wants you to receive tonight, that you and me
you and me, there is a leader inside of us. Amen. There is a leader inside of you. Pwede ba ko makapray kadali? Sige. Dear God, salamat ani nga pinadayag Ginoo. Nga kami di ay sa wala pa mi mataw aning kinabuhia, daan na nga naa na sa imong kasing-kasing ang pananaon alang kanamo nga kami di ay imong idestino nga mangulo. Salamat Ginoo nga kani nga pagpadayag matuhop sa among mga kasing-kasing. Aron dili mi maglangan Ginoo, kundi sundon namo ang pananaon nga gikan kanimo about us, about our position, and our position is a leader. Our destiny is a leader. So Lord, I pray, help us to lead. In Jesus' name. Amen. And amen. Amen. So, that's why, as a leader, we focus intentionally for every believer to be discipled, to be formed, and to be equipped to be a leader. Because our goal is to make every believer a leader of leaders. Amen? Ginabalik-balik na ito na. Nga no, mo man ang atong purpose. Amo na atong goal. No? Nga, isip mga pangulo, ang atong tumong, himuo na to ang matag magtotoo nga pangulo sa mga pangulo. That's why, if we want a double acceleration, we need to strive harder, to give our best, hallelujah, to positively influence other believers that God has connected to us to lead. Amen? As leaders, we need to strive harder. I will say it again. As a leader, as primary leader, as pastor, we need to strive harder to give our best to positively influence other believers to lead and to do the same to other people as well. Amen? And always remember this, a leader who produces other leaders multiplies their influence. Kung ang usang kapangulo naga-produce og lain usab nga mga pangulo, na palapad niya ang iyang influensya. And that is what we are doing now. Kana nga itong ginabuhat. Mo na nga itong training, ginahulog na nato paingon ngadto sa atong mga simbalay. No? Ang atong mga primary leaders, masing kamuton, nga nagapangitag mga lugar, din dito ipatigayon ang atong training. Why? Because klaro kaayo sa atong kasing-kasing o una-una ang gusto sa Ginoo nga mahitabo kanato. Nga ikaw ug ako mahimong kabahin sa pag-umol sa kinabuhi sa mga bag-ong magtotoo. Aron sa kaadlaw mahimo usab silang pangulo sa uban nga mga magtotoo. Hallelujah. Mao na nga, if there is one thing that God wants us to receive tonight, that is to value leadership development. That's why I am praying that all the pastors who are following this training should see to it that trainings must be done all year round. All year round. Walay puas nga training. Walay puas nga training. Aron ang matag usa nga naa sa atong tigom makamao mangulo. Kaya ang tawag sa pagkapangulo naa na, pero ang abilidad kinahanglan bairon gyud siya. Amen. Unya nga atong mga training mo'y magbaid para muhait ang atong tawag nga mangulo og mga tao ngadto sa kaluwasan sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Amen. Mao na nga karong gabi akong pagampo
Nga kung dunay usa ka butang nga atong tipigan sa atong kinabuhi, nga kitang tanan di ay gidestino sa Ginoo nga mangulo. Muna kung ikaw nangulo na, kung ikaw primary leaders na kay Team of 12, imong tabangan ang imong Team of 12 nga makumplito pod ang ilang Team of 12. Amen. So kung ikaw pastor, kumplito ang imong 12. So kung kumplito na imong 12, tabangi sila nga makumplito pod ang ilahang 12. Now, why we are doing this? Because this is a step by step, no? nga strategy aron moabot ang panahon, moabot ang adlaw nga daghan patag mahimo nga mga bagong pangulo, daghang mga pangulo nga mangulo sa uban. Muna ingon ang Bible nga atong gibasa, ang bersikulo nga atong gibasa, nag-ingon siya, without oxen, a stable stays clean. But you need a strong ox for a large harvest. Buti pa sabot, nagkinahanglan tawag daghang mga ox pa. Ox, daghan pang oxen. Kinahanglan tawag daghang pang mga leaders, mga tinawag sa Ginoo nga mangulo. Kinahanglan daghan patag bairon nga mga disipulo ni Kristo. Aron makaput up ta og daghan pang pwede mangulo. And what will happen? Dunay dako nga ani ang moabot. I am believing nga moabot ang adlaw sa revival dinhi sa Pilipinas. Dunay daghang mga katawhan nga moduol sa Ginoo og mga lagad sa Dios. Mao na nga kung kita nga mga katawhan karon sa Ginoo, dili mulunga sa pagsangkap sa ato mga kaigsuonan. Ang may tabo, daghang mga pangulo ang makatabang kanato aron mudako pa ang ani nga moabot alang sa kahimayaan sa atong Ginoo. Hallelujah. Mao na nga karong gabi, I would like to encourage all our leaders to remain focused on helping other believers so that one day they will become leaders as well. And may the Lord help you. May the Lord always gives you wisdom and anointing so that every time you do your training, God will use you to raise up more leaders. Hallelujah. And I declare multiplication upon you. I declare more fruitfulness be upon you in the powerful name of Jesus. And may the Lord God always be with you. Always be with you wherever you go as what He promised. And may the Lord God display His power upon your life through signs and wonders. Hallelujah. And may you see the multitude that God will give you because you are faithful in leading other people. God bless you. Kung may gabi ka natong tanan. And I will also grab this opportunity tonight to invite our physician brethren, every physician brethren that belongs to every Simbalay all over this province to come this coming April 17. We'll be having our vision anniversary and we'll be doing it at our Panabo Gym. So dito ta magtigom unya imbitaron na to ang tanang mga simbalay nato nga ang tanang mga nag-attend sa atong simbalay ato silang imbitaron. Why we need to come anang adlaw April 17? Because our mentors will be coming with us, joining with us in that special day of celebration. They will be sharing to us some important things that we need to receive, revelations that we need to receive
in order for us to become more productive. So as your pastor, I am encouraging every primary leaders to organize all our Simbalay, mobilize our team of 12 to invite as many as we can. Amen. Let us join our hearts together and celebrate the goodness of God. Let us lift up the name of Jesus in that special gathering together. Kunya, what is good is that makita nato ang tanang mga Simbalay members anang adlaw. Magkahimamatay ta, magkainilhanay ta. Hallelujah. Hallelujah. And that will be a glorious time together. All PCCians together. So may the Lord help us all. May the Lord provide all your needs. And may the Lord protect us all as we prepare for this very special event. Come, let us join together our Vision Anniversary, April 17, 2022 at our Panabo Gym. God bless us all. God has been faithful throughout the years, allowing our church to grow from glory to glory, a community with humble beginnings, turning into great becomings. Despite of all the different circumstances, seasons may change, challenges may come. We strived hard to hold fast on our faith with one specific goal and purpose: to win souls and make disciples. This April 17, let's all come together at the Panabo Multipurpose Tourism, Cultural and Sports Center and celebrate the 12th Vision Anniversary of Panabo Christian Community Church. See you there!